The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang babae na may nadadaan ng paresan tuwing siya ay umuwi galing trabaho. Kung saan may mga kwento ng kababalaghan ang mga kumakain dito. Pakitago po ako sa pangalang Maddie. Nais kong ibahagi ang aking kwento na nangyari ilang taon na ang nakalipas. Saktong sumisikat ngayon ang mga kainan at pares, kaya naalala ko ang aking karanasan nung ako ay may madaan ng kakaibang paresan. Unang beses akong gabihin sa trabaho noon at nagmamaneho ako pauwi nang makaramdam ako bigla ng gutom at naisip na maghanap ng kakainan sa tabi-tabi. Saktong maghahating gabi na nun, kaya halos sarado na karamihan sa aking nadadaanan. Buti ay may nadaanan akong isang paresan sa tahimik na kalsadang dinadaanan ko. Namumukod tanging ito lang ang bukas at may iilang tao lang din ang kumakain dito. Naisipan kong mag-park muna at kumain na mismo doon dahil sa aking kagutuman. Sakto lang ang timpla ng pares at hindi din naman ito kamahalan, kaya natuwa ako. Pati ang ibang nabili dito ay mukhang mga suki na dahil nagkukwentuhan sila na tila magkakakilala na. Napakabait din ng nagluluto na si Manong Ed at siya rin pala ang may-ari. Mukha pa lang ay halatang mabait si Manong Ed. Tinanong ko ito kung bakit sila lang ang bukas na kainan dito sa kanto at nagkwento ito ng mga storyang kababalaghan na nangyari sa lugar na ito. Tumaas ang aking balahibo sa kanyang sinabi. May natagpuan daw kasing katawan ng lalaki na lumulutang sa ilog na malapit dito. Kilala daw itong may-ari ng kainan sa kantong ito at usap-usapan ay pinapatay ito ng kaaway na negosyo. Isa lang daw iyon sa dahilan kung bakit maraming nagsara na negosyo dito. Nagpasalamat ako kay Manong Ed at umuwi na din, ngunit hindi ko maalis sa aking isipan ang kanyang kwento. Ano pa kayang mga nangyari sa kantong iyon at wala nang nagtangkapang magbukas ng mga kainan. Naisip kong itanong iyon sa susunod na dadaan ako. Ilang araw din ang lumipas, ngunit hindi ako masyadong ginagabi pa uwi at nakakapagtakang wala ang paresan na aking nadadaanan. Ilang araw akong dumaan sa kalsadang iyon, ngunit hindi ko sila makita. Nangamba akong baka may nangyari na sa kanilang negosyo. Isang araw ay ginabi na naman ako na halos maghahating gabi na at nakaramdam na naman ako ng kagutuman. Kahit sa palagay ko ay sarado na sila Mang Ed, ay nagbaka sakali pa din ako at dinaanan ko ang kanilang kanto. Sa gulat ko ay bukas na pala sila. Laking tuwa ko nang makita ko ulit sila Manong Ed at tinanong ko kung bakit hindi ko sila nakita nung mga nakaraang gabi. Ipiniliwanag niya sa akin na sa tuwing hating gabi sila nagbubukas, kaya baka hindi ko sila naabutan. Nakahinga ako ng maluwag dahil mababalikan ko pa pala sila. Nagulat ako nang bigla akong tabihan ng isang babae at nagkwento ito kung bakit hating gabi na lang nagbubukas ang paresan. Iniiwasan daw kasi nito na maabutan ang dating kompetensya. Nakulong daw ito dahil sa ginawa nito sa dating mga nakalaban sa negosyo. Pinagtataga daw nito ang karibal at ikinalat ang chap-chap na katawan nito sa mga basurahan. Kahit nakulong na ito, ay takot pa rin sila na magbukas ng normal na oras dahil baka mabalitaan nito ang kanilang negosyo at puntahan sila pag nakalaya ito.
Tahimik akong kumain nun at napag-isip-isip. Iilan lang ang mga suki ng paresan na ito at hindi dinadaanan masyado ang kalsadang ito kung hindi mo sasadyain. Kinilabutan ako dahil naisip kong nakakatakot siguro kung makalaya yung tao na yun at mahuli si Mang Ed. Nagsabi si Mang Ed na wag naman daw akong takutin at baka di na ako maging suki. Nagsalita naman bigla ang isang lalaki at nagsabing may alam din daw siyang bali-balita sa mga kainan dito. Isa daw sa dahilan kung bakit nagsara ang mga kainan dito. May nahuli daw na nagbebenta ng mga laman loob ng mga tao sa isang kainan dito. Dahilan iyon para malugi ang ibang negosyo at magsara dahil sa reputasyon ng kainan na yun. Nagtago na daw ang nagtitinda nun at di na muling nakita pa. Kinilabutan ako at natakot sa mga kwento nila. Tuluyan akong nawalan ng gana at tumayo na agad para magbayad. Nilapitan ako ni Mang Ed at sinabihan na wag daw akong mag-alala. Ako ay nakaramdam na parang may mali kaya ako ay umalis na lang. Ilang gabi akong hindi makatulog ng maayos kakaisip sa mga nangyari sa lugar nila Mang Ed. Ang daming kababalaghan masyado ang naganap doon kaya hindi nakakapagtakang maraming magsasarang negosyo doon. Pilit kong inaalis ang kakaiba kong nararamdaman. Hindi kasi maalis sa aking pakiramdam na parang may tinatago pa si Manong Ed at ang ibang mga suki niya doon. Tila ba hindi kumpleto ang mga kwento nila at may nag-uudyok sa akin na bumalik doon at klaruhin sa kanila kung ano ba talaga ang mga naganap doon. Dumaan ako ng hating gabi sa kantong iyon, ngunit wala ang paresan ni Manong Ed. Ilang gabi akong nagpabalik-balik doon, ngunit hindi na sila nagbukas pa. Naisip kong magtanong-tanong sa aking mga katrabaho na napapadaan din sa kalsadang iyon. Laking gulat ko at pagtataka na wala daw ganung paresan sa lugar na iyon at imposible daw na may mga negosyo doon sa lugar na iyon. Matagal na daw siyang dumadaan sa lugar na iyon, ngunit ilang taon nang walang nagtitinda kahit hating gabi pa. Puro saradong negosyo ang makikita dahil maraming naganap na nakakatakot na pangyayari doon sa kanto. Ang pinakasikat daw na kwento doon ay ang balitang may nagbubukas daw na kainan tuwing gabi, ngunit mga kaluluwa daw ang pumupunta. Doon ko naisip na ang mga ikwinento ng mga tao sa paresan na yun ay ang kani-kanilang istoryang nauwi sa trahedya. Ilang taon na din ang lumipas at napapadaan pa din ako sa kalsadang iyon, ngunit hindi ko na muli pang nakita ang paresan ni Manong Ed. Siguro ay binalaan lang nila ako nung mga panahon na iyon upang mag-ingat sa aking buhay, para hindi ako magaya sa kanilang mga kaluluwa sa paresan, sa kanto.